Doon, silipin natin yung mag-ama. Kinuha ni Jessie yung aking slot. Kung lalaki, palagi niyang inisip. Doon si Lucky. I close the... Awa, Gayat, Gerenji, Gucci, Golchi, Oh, Dagma Bao Boy, Sure, Sure, Let me see. Sure. Dilolo. Huwagto, hyperpigmentation, skip bide, you are a fine shitting, negative anya. Giat, crime, Gucci, Julina, Sigma by. Sure. مثلا احنا this generation مثلا they say There is words that... Delulu. Here. Hanon. Dumating pala yung ating online order, guys. Binilhan ako ni panganay ng Hoover dahil yung Hoover, yung vacuum cleaner natin, iniwan natin sa bundok. So, ayoko namang pag pumupunta kami doon, bibit-bitin ko pauwi dito sa syudad, tapos from syudad uuwi na naman kami sa bundok. So ayan, nakabili kami ng bagong Proud Mommy is here. Yeah, binilhan ako ng aking anak. Okay, i-check natin yung ating mga kasama doon. Pandagdag sa ating content doon. Silipin natin sila. Kung anong, andyan si Bunso. Say hello. Andon, silipin natin yung mag-ama. Kinuha ni Jessie yung aking slot. Yan yung mag-ama. Andyan sila. Nanonood sila ng TV. Andyan sila. Ayan. Tapos si Lucky. Where is Lucky? Pabalik tayo doon. Gabi na dito at malamig siya, guys. I'll close the lights here. And then you can close the light after. I'll go inside there. Lucky, where are you? Come. So, pag ganitong gabi na, tapos na ang kainan, andun si Lucky. At nandito naman ako. Dito ako nanonood ng aking... can you close here? Dito tayo. At ako'y nanonood ng aking news pa. حفاظا على سبيل التحقيق والتزاما مني بقوانين نقابة المحامين، أنا ما قدرت أحكي بتفاصيل شو صار اليوم. وأخيرا استجوب رياض سلامة. Hinaan muna natin. Ay. Oh, ba't yan? No, that's too much money to borrow. Loan her the money. You can afford it. Okay. So, naisipan ko lang na i-vlog. Oo. Para sa mga iba siguro, guys. Pag meron kayong nabibili, okay lang yun. Pero, masaya lang ako. I-share ko lang yung yung feeling ko ba. Masarap ba yung it's not the first time naman. Palagi naman kung minsan may extra money itong mga bata. Yung bang bumibili sila ng mga gamit dito sa bahay, or kung minsan may gusto silang bilhin para sa kusina, mga ganun ba. Yung bang masarap ang feeling na kung dati-dati tayong mga nanay, tayong mga tatay, nagpo-provide tayo para sa ating mga anak. Masaya din kung minsan yung bang yung anak mo mismo ang magbibigay sa'yo. Yung bang ganon. So, na-share ko lang ito, guys, dahil nga dumating yung ating order na
yung order ni panganay na vacuum cleaner para sa akin. So, masaya yung feeling ba? Siguro may mga nakaka-relate dyan na tayong mga nanay, tayong mga tatay, pagod na tayong mag-provide sa kanila. Wala namang kapaguran ang mga nanay, tatay kung mga anak natin ang pinag-uusapan, di ho ba? Pero masarap yung feeling ba na dati-dati ikaw ang nagbibigay sa mga anak mo. Ngayon, kung mabigyan ka ng anak mo, masarap na pakiramdam yun, di ho ba? Actually, itong mga anak ko, parang tinuruan ko sila na yung bang dapat ang mga magulang ay hindi dapat kalimutan. Yon ang itinuro ko, itinanim ko sa kanilang isipan dahil tayong mga Pilipino. Okay, punta tayo sa part na yon. Pagkumparahin natin yung mga kaugaliang Lebanese sa mga kaugaliang Filipino. Dahil tayong mga Filipino, pag tayo'y ipinanganak, pag tayo'y ipinanganak hanggang sa tayo tumanda, kaugalian natin yung sustentuhan or bigyan or ibigay natin yung kaya natin sa ating mga magulang. Kahit tayo may asawa na, kahit tayo may pananagutan na, responsibilidad natin yung magbigay pa rin ng sustento sa ating mga magulang. Ganun tayo, di ho ba? Kahit anong paghihirap mo o naghihikahos ka sa pag-raise ng iyong sariling pamilya, na andun pa rin yung isip at kaugalian natin na dapat wag nating kalimutan yung responsibilidad natin sa ating mga magulang. So, sa kaso naman o sa kaugalian naman ng mga Lebanese, hindi po sila ganun, guys. Okay, i-share ko lang sa inyo. Dito, gaya din sa Canada or I think sa Greece din, which is galing din ako doon, na sila pag nagkapamilya na or kahit na kaya nilang magbigay ng suporta sa kanilang mga magulang, hindi nila kaugalian yun or hindi nila responsibilidad na bigyan ang kanilang mga magulang. Dito, ganun din po. Meron din na tumitingin, bumabalik tanaw sa kanilang mga magulang, nagbibigay din sila. Pero ang tunay na kaugalian dito, guys, once na lumaki na sila, nagtrabaho na yung mga anak, nasa sa kanila na yun kung magbibigay sila sa kanilang mga magulang. Yung bang ganun. So, yun nga, naituro ko sa mga anak ko na kami, sabi, it's there? Yes. I thought it's there. Naghahanap ng isang blanket si Bunso dahil maginaw. So, yun nga, naituro ko sa mga anak ko, guys, na ang ugali ng mga Pilipino ganoon, na kahit na matanda na yung mga magulang nyo, dapat magbigay or magsustento kayo sa inyong mga magulang. Anyway, bata pa naman kami, hindi pa namin kailangan yung mga tulong para sa kanila, pero yun ang itinanim ko sa isip ng aking mga anak, na kaming mga Pilipino ganoon. Oo. May time nga na medyo, kung minsan, may time na nagigipit kami, sila na lang yung nagbibigay, parang ganun ba? Dahil naitanim ko sa isip nila na ang mga kaugalian ng mga Pilipino ay ganun, na dapat tumanaw ng utang na loob sa mga magulang. May mga ganun naman din dito, guys. Ipagpalagay natin sa side ng mister ko, guys. Alam nyo,
sabi ko nga na i-describe ko kung anong uri ng pamilya sila, na hindi naman sila yung karangyaan, nasa middle or regular way of living na nakakasurvive naman sila. Hindi naman yung hirap na hirap, pero yung pamilya nila okay naman, nakakaraos din naman sila. Pero alam nyo, nung nasa Greece kami, nasa Canada kami, ako yung mismong nag-o-offer sa mga magulang niya. Alam niyo ang sabi ni Habi, na talagang kaugalian nila na daw dapat kung may pamilya ka na, intindihin mo ang sarili mong pamilya, parang ganun ba. Tapos yun nga, nung nasa Greece kami, nasa Canada kami, hindi ko nakakalimutan ang mga biyanan ko. Kung minsan palihim akong nagbibigay sa kanila. Kaya yun din siguro ang rason kung bakit marespeto ang mga in-laws ko, mga biyanan ko, mga hipag ko, mga bayaw ko. Kaya yung respeto nila sa akin, dahil alam nila na itinuring kong parang mga magulang ba, yung magulang ni Mr. At isa pa guys, ikwento ko ito. Nung buhay pa yung biyanan kong lalaki, palagi niyang ichinichismis na ang pinaka mabait at ang pinakamahal na mahal niyang manugang ay ako daw. Aray ko, ang pinakamahal niyang magulang, ang pinakamahal niyang manugang ay ako daw. Oo. Dahil nga alam nila, at buo din sa loob ko guys, na ganun talaga ang feeling ko sa kanila. So, yun, ang kunting yaw-yawan natin. Magi-start na yung ating meron akong pinapanood na Turkish siya, pero translated sa Arabic. Everyday yun, dalawa yung pinapanood ko. So yun ang libangan ko pag ganitong oras na. Nakakain na sila, nakapaligo na sila, ganoon. Tapos sila nang magtatapos doon sa kusina ko. Oo. So, resting beauty tayo dito. Nandito ako sa may dito sa may sitting room dito. Ayan, dito mayroong kaming sitting room dito. At kinuha ni Jessie yung spot ko doon sa tatay niya. Sila ang magkatabi doon. Pero mamaya-maya lilipat si Jessie dito. Dito siya natutulog. Ayaw niyang umakyat sa kwarto niya. Dito siya natutulog. Ayun. So tayo'y pupunta na sa loob dahil dumating na si Jessie. Andun si Lucky. I close it's dark now. I can't now. Mom. Yeah. It's called it's dark. Ay pupunta na dito. Nag-aantay na ang aking asawa. Pauzi. Malamig.